mapapansin nyo, nitong mga nakaraan, parang nagpaawa siya, di ba? Nagpaawa siya. Busy lang, kagabi, daming ginagawa. Marami rin dapat sagutin, tapos marami lang ginagawa. Dinidispose ko yung aking property. Magdidispose ako. At syempre, kailangan natin ng panggastos. Oo, kailangan dispose muna. Dito, mga kahombre ko, talagang nag-init ulit ang iba't ibang mga personalidad at tinulungan muli si Norman. At dahil sa tulong mo, dahil sa tulong nyo, eto na ulit ang buhay ni Norman. Diba? So, malupit mga kahombre ko. Makikita nyo dito na mukhang nag-e-enjoy si Norman sa pera di umano ng ibang mga. Dito mga kahombre ko, makikita natin dito na gumawa ng kanyang version si MJ. Hawak mo ang chips. Ay, grabe naman ho ito. Dito mga kahombre ko, napatid din. Talagang bidang-bida si Norman. Nasa gitna ho siya ng mga malulupit na mga taong tunay na mga dekalibre. Magsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag makapa-hombre. Kaso si Norman ay medyo suko. I don't know mga kahombre ko. Kung hanggang saan naabot ang pera, waldas ni Norman. Marami kong pera galing kay Lord. Nagbabawas lang. Pero mga kahombre ko, mayroong mas malupit na video dito. Kung saan pinapakita ho ni Skywalker ang kanyang buhay ngayon. Magandang gabi sa inyo. Ito nyo, ang kasama dito. Teka, ano muna natin to? Kasi nga si Kulaong talaga, wala pa pong pandemya, hindi pa sila magkakilala ni ni Bernard Chong. Talaga pong na yan, lulong na yan. Kaya nga 'di ba nakapag human trafficking siya, kaya nga siya nagbebenta ng mga gold bars. Kasi nga dahil po doon sa pagsusugal. Lulong siya doon Kaya hindi na po nakakagulat na hanggang ngayon lulong. Bakit? Alang gamot diyan. Napakahirap pong gamutin 'yan. Si Kulaong po, maaaring baka mayroong mga tao na nagbago, hindi na po nagsusugal. Pero si Kulaong po, wala na pong gamot diyan. Yan na buhay niya. Hindi na po yan maiiba. Hindi na po yan na... Mali, dahil yung na Tara na, bulsa na tayo. Lalong hindi na po magagamot yan si Kulaong dahil nga nakatikim na siya ng buhay casino At yun yung akala niyang luxurious life. Yun ang akala niyang luxury sa buhay. Na kapag siya ay nakakapagsugal, yun yung luxury. Saka syempre, bakit ba nagsusugal? Syempre, naghahanap din ng pera. Nagbabaka sakali na baka yung mga nabibigay sa kanya ng mga OFW ay baka lumago pa nga. Baka lumago pa. Kaya nagbibigay po ng pera. Ayan. Kuya Tommy Fishing, ayan, thank you po. Fritz Willand, ayan. Nakalipat na si Fritz Willand. Ayan. Nakita ko kanina, nandun ako din kanina kila kay Earvlog sa kay Bungo, kaya lang pa-live na ako, kaya di na ako nag-comment. Nakita ko kayo dun Pasok na siya, yours. Ayun na. Gumagawa yung lalo. I-play sa room na lang, Pierre. Kulaong is matamis manalita, kaya nakakabudol pa din. Ayun nga. Grabe magkasino sa mga kuha sa kanya. Sa sugal, mas malaki ang talo kaysa sa panalo. Tama, totoo naman. Kaya nga, di ba, si Kulaong nga, hindi din naman siya nanghihinayang sa mga pinapatalo niya. Kasi galing lang naman din yun sa panloloko Galing naman yun sa sa ibang tao, hindi naman niya pinagpawisan yun. 'Di ba? Kasi alam nyo, kapag pinagpawisan mo ang isang pera, pinaghirapan mo, napakahirap niyan na gastusin lang sa wala. Gastusin lang sa sugal, ubusin lang sa sugal, sa bisyo. Kaya wala na nga pong yan, si Kulaong. Wala na siyang pag-asa.
Maaring merong mga tao na kapag pag nirehab ay baka makasurvive na hindi na po magsugal, magbago. Pero kapag yung po nga katulad ni Kulaong nakikita natin, siya yung kumbaga sa cancer, terminal na. Terminal na, wala nang lunas, hindi na mapapagaling ng kahit anong rehab. Kasi nga po, ang akala niya, ang sugal, ang kanyang pagsusugal, ang pananatili niya sa sugalan ay luxury. Yun ang ano niya diyan. Yun ang kanyang pagtingin diyan. Kaya hindi na po matitigil yan sa pagkakasino. Lahat ng laro sa kasino, dinisenyo yan para matalo ka at hindi manalo. Tama po. Pagbigay lang at di mo pinaghirapan, madaling gastusin. Diba? Blink Hernandez, Mac, may mga mami pa ba na nagbibigay pa ngayon kay Kulaong? Hindi ko po alam. Hindi ko alam kung meron pa Baka yung mga dati pang mga matatandang niya, niloloko niya. Dito tayo. Ito pangpalang to. Ito, mga palang to. Panghampas nito ito. Panghampas nito. Panghampas nito. Application din ito. Wala tayong gagawa. Ito pa pare. Ito kanina to. Grabe mga kaomre ko, hanggang ngayon, ibinabalik-balik pa rin mo ng mga tulongges na ito ang salitang hampas lupa patay gutom. Talagang tinamaan mga kaomre ko. Hanggang ngayon, grabe naman, Norman. Matagal na yan, nakalipas na pahina na yan ng saklap na inabot mo sa akin. Tapos, ulit-ulitin mo pa rin yung hampas lupang patay gutom. Mukhang talagang nasaktan ka, Ang sakit, di ba? At saka ito yung masaklap dito, mga kaomre, yung nakakalungkot ba na part. Ang tatanda na ho ng mga taong nasa video, makikita nyo, may isa, tulongges na nasa video na to. Dito, mga kaomre ko, makikita ho natin na talagang ipinakita ko ng 3 tulongges na to, ang banyo. Panghampas nito. Ito lang ang papalang nito. Panghampas nito. Pati mga kwan. Application din ito. Puro automatic yan. Aba naman, ano naman special sa banyo na yan? Nagsasalita ba yung banyo na yan? Ay, yung banyo na yan ba, pag tumahi ka, magiging pera yung time mo. Kaya sa banyo na yan, for your information. Eto, abante naman tayo. Pinakita ko kung gaano Naalala ko yung pinagmamalaki ni Kulaong yung higaan dun sa hotel. Sa Newport yata yun. Yung queen size bed, mga ganyan, pinagmamalaki niya, di ba? Ang pinagmamalaki niya, hindi kanya. Di ba? Kaya yung kahapon, yung usapang mayaman, hindi makaka-relate si Kulaong. Bakit? Kasi si MG, pinapakita niya yung kanyang farm. Pinapakita niya yung mga puno doon sa likod. Actually, sa mga post ni Joanna, nakikita natin, ang ganda ng paligid talaga nung farm ni MG. May swimming pool pa. Gagawin daw yung Airbnb. 20K kada isang araw. Biruin mo ganun kalaki. May tilapyaan, may tilapia. May crayfish. Merong 200 puno daw ng kalamansi pero gagawin ngayon 1,000 doon naman sa lupa daw na bigay ng mami ni Joanna. Actually, kapag mga ganung usapan, kahit hindi ka kasi si MG kahit hindi magpakita ng ng ebidensya, alam natin totoo. Alam natin na meron talagang ganon kalaking kalaking lupain. 'Di ba? Pero hindi katulad dito kay Kulaong, kailangan pa ng napakatinding pa-video ng kwarto ng hotel, CR ng hotel para lamang para lang talagang ipunto, mayaman ako. 'Di ba? Salamat Pritziland. Ayan, thank you. Ayun. Nako, salamat po sa mga blessing po ninyo. Mukhang makakabili na ako ng gaming chair dito. Yun lang ako, maliit lang naman ng aking gaming chair lang. Kasi itong chair na to, kung mapapansin niyo, meron ako mga live sa Malaysia, ito na upuan ko. Hanggang ngayon, ito pa rin yung upuan ko rito.
Galante na naman mga tropa pips natin today. Oo nga. Joka, hello po, hello po. Ate Michelle, naku, mga galante talaga yan. Salamat Kaya po itong pinapakita na yan ni Culaong. Actually si Alex Pabella, alam niyo, nakita ko putya ang lawak ng bakura. Grabe ang lawak. Tapos yung bahay niya nasa gitna. Maliit, nagmukhang maliit yung bahay. Kasi sa lawak ng bakuran. Actually, si Alex Pabella, hindi niya naman kailangang mag-pretend na ganun Yung mga ganung pa-effect-effect pa kasama si Culaong. Kaya lang, parang alam niyo yun? Parang binababa ni Alex Pabella sarili niya kay Culaong. Kumbaga parang nandun na siya sa level na talagang may kaya, kilala doon sa lugar nila na namimigay ng tulong, mayaman, talagang biruin nyo na kay MJS pa, di ba? Diba na, nandyan na si Alex Pabella dito sa tuktok sa may rurok na ng kanyang buhay. Tapos bumababa siya dito sa level ni Culaong. Eto si Culaong, eto si Alex Pabella. Bumababa si Alex. No. Pero ganyan ka nakatanda. Di ba? Mag-matured ka. Hindi porke ikaw hindi ka nakaranas ng mga ganyan noong kay kabataan mo, sasakyan mo yung mga ganyang pa-effect ni Culaong. Hindi maganda kasi kilala ka na ikaw mayaman, talagang ikaw pinagkakapitagan dyan sa Marinduque. Yung nakikita natin, kita nyo, nasasabihan ni MG ng mga matatanda. Mga matatanda na ganyan pa din ang isip. Diyos ko, toilet, ipapakita mo. Diba? Anong niyan, toilet na yun? I could not see any logic in there. Diba, Kuya Mac, baka sabihin ni Culaong, pinarkila lang niya kay Boss MG yung hektaryang sakahan. May tilapia din naman si Culaong. Tilapia na dahilan bakit siya nakulong. Noy Garcera, shoutout na lang dyan, watching from Kuwait. Baka may mga taga-Kuwait dyan. Ay, meron po, meron. Si Ate Mayet, alam ko nasa, nasa Kuwait yan. Ate Macha Mochi, sugapa na si Culaong. Agnes, Gojar Channel. Lahat na lang video, pati pagkain na tinutuluyan, pinapakita, bakit kaya parang nagpapagamit siya, mayaman naman siya. Yun nga. Joka, Kuya Mac, ilalagan daw ni yung, okay, sagingan, kalamansi lang daw kay Boss MG. Ilalaban. May maiyabang lang, di ba, Kuya Henry? Hindi kay Culaong no? Hindi maganda kay Culaong kasi nga si Culaong alam naman natin trying hard na maging mayaman. Si Alex mayaman na yun, nagpapaka-trying hard pa na sinasakyan pa niya si Culaong. Luxurious at kesyo, ito daw ay Wala ka pala. Kala ko ba kami mga walang pera? Bakit kami sa TV sa umaga? Nasa presidential suite kami. presidential suite, mga kahombre ko, anak ng talagang napatindi mo, mga dekalibreng bobo ito. Makikita nyo na nagpakita rin mo dito ng gatarantadong higaan, mga kahombre ko. Ito, mga pala to. Panghampas ng tanong to. Panghampas ng tanong. Ano naman ka-best sa higaan na yan? Gusto mo dindiban kita sa ulo? Hanap buhay niya yun Come on, man. Alam niyo, mga kahombre ko. So, tumagal ang video na ito ng ilang minuto. At ito lang po ang question ko. Ano naman ang ka-flex-flex, no? Sa bagay na inuupahan mo lang? Ano naman ang ka-flex-flex? Sa'yo ba yan? Hindi naman sa'yo yan All I can see, all we can see, all I really do see, ay 3 tolongges na for the first time ever nakakita ng luxurious na kwarto, which hindi rin po luxurious. At for your information, Alex the Skywalker, naku, nahawa ka na rin, bossing. Naku, negosyante ka pa naman, nahawa ka na dyan sa kaibigan mo. Kasi ang pinapalabas niya ay presidential suite daw ho ito ng Okada. Ngunit, kami nag-research, kasi hindi pa rin naman ako nakapasok sa presidential suite ng Okada kasi wala. Hindi ko naman type of life niya. Pero mga kahombre ko, abante tayo, ito ho ang mga ehemplo ng presidential suite ng Okada. Presidential suite, presidential suite, presidential suite.
Ang layo ho sa pinapakita na kwarto ng tatlo tolongges ako. Teka, hindi ka pa rin ba komportable? Hindi ka pa rin ba naniniwala? Ipagtingin ka natin! Ito ho yung Norman Suite at Presidential Suite. Oh, di ba? Ang layo, guys. Come on, man, huwag nating lokohin ang ating mga sarili. Pakiusap. Napakatindi, mga kahombre. Alam niyo, real talk, ang hirap kong ma-imagine, mga kahombre ko. Hindi ko to lubos malunok, no? Dalawang matanda ho, mga kahombre ko. Ganitong klaseng magyabang. Alam niyo, mga kahombre ko, kahit siguro dalhin ko, no, yung aking caretaker sa aking farm, I don't know, sa Okada. Baka nga hindi rin magulat yun dito sa ganitong klase ng luxurious na hotel room. Kasi mga kahombre ko, alam mo, una itatanong yan. Kasi syempre halos magkakaidaran tong mga to. Sino yung kasama ko dito? Kasama ko ba ang pamilya ko dito? Makakasama ko ba ang mga anak ko dito, ang aking asawa? Paano ko makakamusta ang aking pamilya? Kasi sa akin, okay lang ho, kahit kangkong, kahit talbos ng kamote, at rice lang kinakain ko, okay lang yun, sir. Basta ang mahalaga kasama ko ang pamilya ko. Yun. Kaidaran ho nitong mga to yun, mga kahombre ko. Yun yung ina-expect ko. Kasi yun yung 99% ng mga Pilipino. Ito mga kahombre ko, sobrang stupid crazy to mga kahombre ko. Alam niyo, these two are just plotting stupid stories, mga kahombre ko. At yung mga istorya na minumungkahi niya sa ating lahat ay isa o dalawa, tatlong malaki at malaging na katarantaduhan ever, mga kahombre. Alam niyo meron kaming pinuntahan ni Joy na hotel sa Malacca. Malacca, sa Malaysia yon. Teka. Ano ko lang search ko para pakita ko sa inyo. Ako, ano yun kaya lang po kami nagpunta doon noong sa Malacca na yon. Kung daw nagkakamali, Pasko yata yun. Basta merong okasyon noon sa Malacca. At kaya po kami napunta doon ay dahil nga siya, kumbaga sikat yung hotel na yon. Bago pa lang yung Malacca hotel na yon. Haten Hotel Malacca, yun ang pangalan ng kanyang Hindi presidential suite syempre yung napuntahan namin. Pero masasabi ko na napakaganda talaga nung ang ganda po talaga nung na yun, nung Malacca na yun. Hanga ako dun sa hotel na yun kasi syempre nagtrabaho din ako ng mga hotel ano ba naman yung mga hotel na napasukan ko hindi malayo po talaga. Ba't ayaw niya Ito, katulad niyan, ito yung kwarto na napasukan namin. Medyo lang, hindi lang po ayan mas maganda pa to sa kwarto ni Kulaong. Etong Haten Hotel na to, kung daw nagkakamali, yan Pasko nga yata yun, pumunta kami. Tapos may swimming pool din to, ayun, may swimming pool siya dun sa baba. At video pala to. Ayan yung binibideo nung may nagbibideo, ayan. Ayan. Ganyan po yung kwarto na napasukan namin. Ayan, same. May malaking salamin na bilog. May picture ako niyan tapos makikita mo dun sa baba, ayun, swimming pool. Ayan, may swimming pool. Maganda tong Haten Hotel na to. Pero alam niyo po, syempre, ibang bansa to Siguro lalo kung si Kulaong ay nakakapunta pa sa ibang bansa, baka mas lalo siyang parang may ganito rin na upuan doon sa hotel na parang magkakamukha lang yung hotel na yung mga hotel rooms doon. Parang yun ang intindi ko. Tapos yan, may mga ganyan din, may mga bathtub. May bathtub. Alam ko nung nag-bathtub din ako doon Pinuno ko ng tubig yun Kumbaga, yung nararanasan ni Kulaong, hindi superb o hindi super exclusive na siya lang ang nakakaranas. 'Di ba? Kasi kahit ako lang na simpleng tao lang, hindi
hindi nakaranas. Naranasan ko rin yun na kumain sa mga restaurant na masasarap, di ba? At wala akong nilolokong tao. Yung pinangkakain ko sa restaurant, hindi galing sa nakaw, hindi galing sa sa pambubudol, panloloko, hindi galing doon, hindi galing sa masama. At yun ang pinakamasarap na napakiramdam na yung pera ay galing sa pinagpawisan mo, galing sa pinagpagalan mo, 'di ba? Kahit na matulog lang sa isa katulad noon nung nakaraang mahal na araw kami nag-swimming sa Batangas. Kita nyo naman, Batangas kami nag-swimming. Upa kami ng isang kwarto, yung mga kasama ko na iba, mga nag-tent. Ano na, kumbaga napakasarap sa feeling na kasama mo, pamilya mo. Actually, yung kwarto nga, lang siya, maliit lang siya eh. May 2 double deck lang, tapos merong double bed lang dito. Parang 4 lang kaming natulog doon sa kwarto, saka si Piola. Parang siksikan nga eh. Kami ni Joy saka si Piola doon sa higaan kasi medyo maliit. Pero ang saya, ang sarap. Bakit? Kasama mo ang pamilya mo. Yun ang luxury. At hindi alam ni Kulaong yun. Bakit? Kasi si Kulaong nga, ang luxury sa kanya, magumon sa sugal. Yun ang luxury sa kanya. Hindi katulad nating mga simpleng tao, ang luxury sa atin, yung gigising tayo sa umaga, kasama natin ang ating pamilya, magkape man tayo, yung mga 3-in-1 lang, o kaya yung yung mga Nescafe lang na kape, hindi mga latte, cappuccino, hindi flat white, di ba? Pero kasama natin pamilya natin. Wala tayong English American breakfast o English breakfast ba yun o ang tawag dito, yung mga breakfast na matitindi, mga French breakfast. Wala tayong ganun, 'di ba? Pero masarap ang gising natin. Bakit? Kasi kasama natin ang ating pamilya. 'Yun ang importante. Hindi alam ni Kulaong 'yun. Na pwedeng mangyari. This is BS, pure BS. I just can't believe it kasi mga kaombre ko, itong Alex the Skywalker ay lehitimo na negosyante. Ang hirap maniwala na literal na sinasamahan niya sa kabulastugan si Norman. And would I believe na makaka-apekto to in the future kay Alex? Sa tingin ko, yes. Kasi ang image ni Norman ay isang malaking kabulastugan sa internet, mga kaombre ko. So, kung sa tingin mo, Alex, bad publicity is still publicity, sa tingin ko, nagkakamali ka. And sa tingin ko, nafe-feel mo na rin yun. Kung sa tingin mo, makakatulong ito sa pagtakbo mo sa iyong political ambitions, no. Mas mainam na sana yung binuo na image ni Jessica Soho sa'yo. From rags to riches. Kaysa ganito. Pumayon, tiyaga at kinalaunan. Aba, nakapagpatayo pa ng sarili niyang gasolinahan. At hindi lang isa hindi lang 2, kundi 17 mga gasolinahan. Na sumama ka mismo sa isang Norman Mahosi. Wala ka na mapapatunayan dyan, Alex. At kung akala mo, matutulungan mo si Norman, ayon sa voice message ni Alex, Hindi matutulungan ni actually mas masisira at mas mapapariwara pa buhay nitong si Alex Pabella kaysa kay Kulaong. Kasi si Kulaong hilahod eh. Durog na to eh. Wala na tong bawi, hindi na to makakabangon sa kahihiyan. Wala nang pag-asa si Kulaong na makabawi pa sa mga kahihiyan na kanyang dinana sa buhay ngayon. Yun lang, naiharap siya sa press con na maraming tao nang nakakita, nakapanood at siya nga po ay sinabihan doon na larawan ng kawalang hiyaan sa Pilipinas. 'Di ba? Wala nang bawi si Kulaong eh. Kaya bakit ka didikit diyan? Parang gusto mo tropa mo yung larawan ng kawalang hiyaan sa Pilipinas. 'Di ba? Kahit ako simpleng tao lang, ayoko na magkaroon ng kaibigan na ganyan, 'di ba?
ano, parang tukmul ka ba? Ogag ka ba? Gusto mo maging barkada mo yung larawan ng kawalangyaan sa Pilipinas? Ate Erlinda Balatucan, hello po. Joka, baka tatakbong senador sa 2028 si Skywalker, Kuya Mac. Ay, hindi ko kaya. Wala siya nung karisme. Saka isa pa, pang Marinduque lang yun. Deo Marte, presidential suite daw. Hindi po presidential suite yun. Kay Blink Hernandez, may tilapyaan si MG, si Kulaong naman may hituan. Ang pinagkaiba nga lang, kahit bigote ng hito, walang naipakita si Kulaong. Ate Agnes, 3 tolongges at matanda daw, sabi ni MG. Yun ang masakit, walang katabi o kasamang pamilya. Yun ang hindi niya alam eh. Teo, ayan, Mustamak, Neil from San Diego, California. Okay, Ate Macha Mochi, mabuti pa ang 3 Stooges, nakakatawa. Itong 3 tolongges na yan, nakakamangha katangahan nila. Mga may katangi ang taglay. Ayun. Okay, Joka, Kuya Mac, makikita mo talaga kay Kulaong na sinira niya buhay niya dahil sa mga ilusyon niya ng luxury life. Tama. Ate Glenn, dami kong tawa kay Boss MG. Si Kulaong kasi puro yabang lang. Kel, malaki pa kondo ko dyan. Yan ang talagang mayaman. Si Kel. Ate Glenn, si Kulaong kasi, yun pala nabasa natin. Ate Agnes, akala niya ata siya lang may kayang tumuloy sa ganung lugar at kumain ng masarap. Lahat lang iniyayabang. Joka, Kuya Mac, ang tunay na luxury yung hot lava tiles at plato ng Santo Papa sa bahay nila Kulaong sa Isabela. Ate Jonah, hello po, hello. Ayan, Pinay Volleyball. Dati ba Lods Aquapana na iniinom ni FLM? Hindi ko po alam. Sanay po yan sa tubig kanal eh. Okay. Yung kahit pa sa 100 pa sa 1,000. Sa dami mo nabigyan. Pero kita mo nasa ilalim. Actually, tumalikot. Iwas ka na para dyan, ako. Kaya ako lang ito, pag-pop sa social media, katuwaan ko lang. Hindi ko talaga ito dapat gawin halit buhay kasi dami na hingit. Kaya ayaw ko sa'yo bilang kapatid mo na pinaka mo naman gawin eh. Siyempre mo palikto ka sa Diyos ng alawain. Mag-business ka na lang. Lahat ng kaso mo magpupurihan. Promise ko sa'yo kahit siya mawawala. Kasi niya mga kapatid. Lahat naman nagkasala. Akala mo sila malilinis. At ito mga kahombre ko, sobrang ganda ho, no? Ang halimuyak ho ng mga salita at sobrang kumikinang-kinang ho sa kademonyohan mga kahombre ko. Ang mga salita ni Alex, mga kahombre ko, grabe, sobrang tindi. Kumbaga sa impyerno, naglalagablab ho ito ng kademonyohan. Pero kahit gayon pa man na, grabe, magbalik ka na sa Diyos, talikuran mo na lahat ng mga dumidemonyo sa'yo, magpakabait ka na, tapos biglang siningitan ka na, relax mo kumain. Abay, ito lang ho ang sinagot ni Norman. Ang sarap kausap ni Norman, mga kapatid, hindi ba? Nagsabi ka ng kung ano-anong magagandang moral lesson, and yet yan lang ang sinagot sa'yo. Sa magulang ay hindi nakikinig yan. Sino pa? Kasaka isa pa, si Kulaong, insecure yan kay Alex. Insecure yan. Maniwala kay sa akin, si Kulaong, wala dapat mas magaling sa kanya. Wala dapat mas may pera sa kanya. Kaya tandaan po ninyo, darating din ang araw, magkakasirayan dalawang yan, mag-aaway-aaway din yan. Kasi si Kulaong, itchapuere. Alam niyo yung X ka. Kasi si Alex Pabelian, daming gasolinahan, 17. May pan 18 pa yata yung sinasabi ni Kulaong na meron daw siyang sosyo. Kaya yan po talaga, si Kulaong, dumidikit din diyan kay Alex Pabella kasi nga po nakikita ko na eh. Kasi ito rin yung sa amin sa Bulacan. Kapag ikaw ay meron kang kinaiinggitan na tao o meron kang kalaban, turuan mo magsugal. Kasi kapag yan nagsugal, daig pa niyan ang nasunugan ng bahay. Daig pa niyan.
daig pa niya ng pinatay. Kaya turuan mo magsugal. Si Kulaong, hindi na kailangang turuan magsugal si Alex Pabella. Kasi lulong na din sa sugal siguro si Alex. Kasi nga, doon naman sila talaga nagkikita, doon naman sila nagkakilala, di ba? Si Alex, marami pang ipapatalo, marami pang uubusin. Kaya po, yan ang aking nakikita diyan na may inggit yan si Kulaong. Hindi pwedeng walang inggit yan kasi inggitero po talaga yan si Kulaong. Kaya, sino ka ba? Alex, be careful what you wish for kasi mamaya niyan, masilip ka ng BIR. Guys, natin, kaya pinatakupan yung baka yung BIR. Puto sa usapang binilang natin doon Hindi yung pinamigay natin nga sa mga estudyante, kahon-kahon. Di ba dala natin sa kahon? Grabe to mga kahombre ko. Tama ba yung sinabi ni Norman na kesyo kahon-kahon daw at napakaraming sobre ang pinamigay nilang pera? Hindi yung pinamigay natin nga sa mga estudyante, kahon-kahon. Alex, kinabahan ka pala sa BIR. Kung di mo na itatanong, Mr. Alex Pabella, isa ako sa malulupit na social media influencers na may mataas-taas na binabayaran na tax. And yes, I am very proud of it.